Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Duguan matapos tamaan umano ng bala ng baril ang ilang residente ng barangay Anunas sa Angeles sa Pampanga. Kasunod yan ang sumiklab na bagong gulo sa pagitan ng mga residente at demolition team. May iba pang nasugatan. Ang kabuang detalye abangan maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Ilalibingan imbis na ginto ang nahukay ng 8 umano'y treasure hunter sa isang kuweba sa Bukidnon. May tinamaan daw sila na biglang sumingaw dahilan upang 4 sa kanila ang hindi makahinga. Na-recover na po ang bangkay ng 3 sa kanila habang tuloy naman ang investigasyon sa legalidad ng paghuhukay. At nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Malungkot ang pagtatapos sa pag-abot ng pangarap ng 21 anyos na lalaking ito. Isa siya sa 8 individual na pumasok sa isang kuweba sa pag-asang makakahanap ng ginto. Pero bangkay na nang ma-recover kahapon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management sa Sitio Tinago, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Mangandoy, manggaling nga mga dato, o gilay mo, magpatulo na nagsingot, dili na lang magmangandoy, kung na lang mga butang. Parang wala mga disgrasya, sama rin na itabos kung ba na karon. Nadagdagan pa ang mga ipagluluksa pasado alas 12 ng madaling araw nang patay na ring ma-recover ang isa pa niyang kasama sa kanilang treasure hunt. Isa pang bangkay ang nakuha naman alauna ng hapon. May isa pang naiwan sa loob, habang 4 na iba pa ang ligtas namang nakalabas. Kwento nila sa Police Regional Office 10, linggo ng umaga sila pumasok sa kuweba. At habang naghuhukay, may natamaan umano sila na biglang umusok. Nag-produce ito ng maraming smoke. That's the time na parang na-suffocate na sila. So they are trying to get out from that cave. Kasabay ng nagpapatuloy na retrieval operation para sa isa pang naiwan sa loob, iniimbestigahan na rin ng pulisya kung legal ba ang treasure hunt ng mga biktima. Nananawagan po tayo sa ating mamamayan to report any illegal activities like this, no, yung nagte-treasure hunting po tayo na walang permit kasi aside na nakaka-endanger ito ng buhay ng mga taong nag-i-engage ng treasure hunting, is nakakasira din ito sa ating kalikasan. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Dahil sa sobrang init, suspendido ang klase sa ilang paaralan. Ang iba naman ay kanya-kanyang diskarte para maibsan ang init. At nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa pangambang sumipa hanggang 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Negros Occidental, kahapon pa sinuspindi ang klase sa lahat ng antas, mapa-public man o private sa ilang lugar sa probinsya. Nagsuspindi rin ang klase sa elementarya hanggang senior high school gaya sa Bacolod. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, paraan ito para protektahan ang mga estudyante, guro at iba pang tauhan ng paaralan. Lalo't ang 41 degrees Celsius posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o di kaya ay heat stroke. Sa paaralang ito naman sa Manila, nagpwesto na ng mga water dispenser na may malamig na tubig at tiniyak na gumagana lahat ng electric fan. Hininto na rin ang mga school activities sa ilalim ng araw. Bukod dyan, maluwag na damit. Yung uniform, pinapayagan po namin sila na hindi na talagang mag-uniform kung hindi kaya. Kasi yung uniform medyo mainit. Pero dahil mainit pa rin, simula Marso ay 3 hanggang 5 estudyante ang nahihilo kada isang linggo. Yung mga bata, uneasy na po sila. Halos hindi mo na makuha ang attention nila dahil nga pinagpapawisan na, maya-maya iinom tapos iihi na po sila. Sabi ng Pag-asa, iinit pang lalo. Dito sa Metro Manila, mula Marso hanggang Mayo, inaasahan ang average temperature na 37 to 38 degrees na may average heat index na 40 to 43 degrees. Kaya umiwas daw sa araw mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Yan po yung mga nagtipik po yung pinakamainit na temperatura at saka yung damang temperatura na nararamdaman po ng ating katawan.
Walang threshold o itinakdang temperatura ang Department of Education para magsuspinde ng face-to-face classes. Pero kung sa assessment ng school head ay hindi makakapag-aral ng maayos o delikado na ang init, maaari nang gumamit ng alternative delivery modes. We put full trust in our school heads na they come up with very logical and wise decisions pagdating sa mga suspension sa ganyan at hindi indiscriminate suspension lang. Pinapayagan na rin ng DepEd ang mga guro na magsuot ng mas komportabling damit sa halip na uniform. Wala namang required uniform sa mga estudyante pero pinapayuhan silang magsuot ng mas preskong damit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Dodoblehin ng Amerika ang pamumuhunan sa Pilipinas ayon sa pinadala nitong trade mission. Kabilang sa mga maitutulong nito ay dagdag trabaho para sa mga Pilipino. At nakatutok si JP Soriano. We're all in on the Philippines. Yan ang pangakong iniwan ng kauna-unaang US Presidential at High-Level Trade Mission na ipinadala sa Pilipinas. Bukod sa maritime security, katuwang din daw ng bansa ang Amerika sa pagpapalago ng ekonomiya. These business leaders that I've brought want to continue to show up and do more and more here. Why the Philippines? Because it's special. Asahan daw na dodoblehin ng Amerika ang pamumuhunan sa Pilipinas tulad sa mga infrastruktura na pakikinabangan ng mga Pilipino. We have agreed to collaborate and cooperate around a few specific areas: supply chain resiliency, infrastructure, and clean economy, decarbonization. At sa mga negosyo, ang mga yan inaasahang lilikha ng dagdag na trabaho. Philippines already has 13 semiconductor assembly, testing, and packaging facilities. Let's double it. It's a moment now of growth. Kasama sa US Presidential Trade and Investment Mission ang Microsoft na nangakong maiko-connect nila ang mga wala pa ring access sa internet, partikular sa mga ospital at paaralan sa mga pinakaliblib na lugar ng bansa. And that will focus on the Philippines themselves, working with local ISPs and partners to bring an additional 1 million people in the Philippines online within the next 2 years. Tuturuan din daw ng Microsoft ang mga Pilipino ng responsableng paggamit ng artificial intelligence at fluency sa cybersecurity, mga kasanayang kailangan sa mga in-demand na trabaho ngayon. We are announcing working through 2 government agencies, TESDA and the Department of Labor and Employment, to focus on bringing 100,000 more learners with skills in AI fluency and cybersecurity. Matapos ang Secretary of Commerce, ang Secretary of State naman ng Amerika na si Anthony Blinken ang pupunta sa Pilipinas sa mga susunod na linggo. Dito inaasahang tatalakayin ng ilan sa mga pinakamahalaga at napapanahong issue gaya ng mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang isa kundi 20 beses umanong nanalo sa loob lang ng isang buwan ang isang mananaya ng loto ayon po sa isang senador. Pagsiwalat ni Senate Committee on Games and Amusement Chair Raffy Tulfo sa panayam ng Super Radio DZBB, bukod pa yan sa mananayang 10 beses naman nanalo sa loob din ng isang buwan. Hindi pa malinaw kung anong laro sa loto ang tinutukoy. Kung sa malakihang jackpot ba o yung mga larong mas konti ang digit na tatayaan at mas maliit ang premyo. Ayon kay Tulfo, mula sa mismong listahang isinumite ng PCSO ang impormasyon. Bagamat posible anyang may magkapangalan, nakakapagtaka ang paulit-ulit na pagkapanalo nito ng parehong premyo. Kine-question din ni Tulfo ang tila wala umanong mintis na panalo tuwing nagbobola kumpara noong wala pang iloto na inaabot ng ilang buwan bago may manalo. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na wala siyang alam sa mga isiniwalat ni Tulfo dahil hindi niya tinitignan ang listahan ng mga nananalo. Pero pwede naman daw itong paimbestigahan. Nauna nang pinabulaanan ni Robles ang mga alegasyon sa loto at binigyang diin na hindi kayang mamanipula ang resulta nito. Yung PCSO nagbigay sa akin ng listahan na siguro 1,000 pages yun, medyo nakakataas ng kilay. Meron doon na isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Meron doon 10 times in 1 month. Maybe siguro baka magkapangalan pero still
pareho-pareho yung premyo ang pinanalunan. Sa totoo, I wouldn't know. Hindi ko amin tinitignan. Ako personally, hindi ko tinitignan yun. Pero I'll check. I'll look into that kung meron ng gano'n. Pwede na maimbestigahan yan. Hindi naman yan mahirap imbestigahan eh. Ipinagpaliban muna ng Commission on Appointments ang promotion ng isang general ng AFP dahil sa lumutang na aligasyon ng umano'y pang-aabuso at hindi pagsusustento sa kanyang mag-iina. Wala rin daw aksyon ang AFP sa ilang beses na nilang sumbong. Nakatutok si Mav Gonzalez. Seryoso ang alegasyong ibinato kay Brigadier General Ranulfo Sevilla, Deputy Commander ng AFP Special Operations Command na nominado para sa promotion sa AFP. Humarap sa Committee on National Defense ng Commission on Appointments ang asawa ni Sevilla para isumbong ang umano'y pananakit ng general sa kanilang mag-iina at hindi pagbibigay ng sustento sa mga anak kahit may court order umano para rito. Matagal na kami nagtitiis ng mga anak ko. Sustento, 2,000 pesos. From an AFP officer. No amount of money will make me back down. We deserve to be vindicated. Dagdag ng misis ni Sevilla, patuloy raw silang hinaharas ng asawang general kaya nagtatago sila ngayon. Sinasaktan daw siya ng mister, kaya humingi siya ng protection order sa korte. Alegasyong sinusuga ng kanilang anak. Paglabas ko ng room, nakita kong sinasaktan niya yung nanay ko. Nakita kong sinishake niya, sinisigawan niya. Nakita ko pa siyang sinampal niya. Tapos umalis na siya bigla. I know that wasn't the first time he has done that to my mother. Pati raw silang mga bata, sinasaktan ng tatay nila. Nakikita ko po sinasaktan niya yung kuya ko. Pero ka never naman nasaktan. Sinaktan niya din po kami ng little brother ko dati. Ilang beses na po. Paano? Hinahampas niya po kami ng little brother ko dati ng sinturon. Ilang beses na raw humingi ng tulong ang misis ni Sevilla sa pamunuan ng AFP, pero binaliwala lang daw ang mga sumbong niya. Above the law po ba ang AFP? Kahit may court order, hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo? Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kampo, sa loob ng sarili naming bahay? Dahil sa mga reklamo ng mag-iina, ipinagpaliban ng komite ang confirmation ng promotion ni Sevilla bilang Brigadier General para mapag-aralan ng issue. Sabi ni Senate President Mig Zubiri, may mga ibang promotion at confirmation ng mga opisyal na hindi raw pinalulusot ang Commission on Appointment dahil sa iba't ibang reklamo gaya ng concubinage at sexual harassment. Hindi sapat yung performance record nyo bilang kawani ng gobyerno. Kailangan of good moral character. Kasi mabubusisian na lahat eh. At we feel that if you want to be in government, particularly in appointed positions like that, they should be of good moral character. Tumangging magbigay ng pahayag si Brigadier General Sevilla. Hinihingan din namin ng pahayag ang pamunuan ng AFP. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good news po sa sports. Pasok na rin sa 2024 Paris Olympics ang mga Pinay boxer na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mula sa 4, 6 na ang pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Nadagdag matapos manalo sa kani-kanilang laban sina Nesty Petesio at Ira Villegas sa semis at quarterfinals ng World Boxing Qualification Tournament na ginaganap sa Busto Arsizio sa Italy. Tinalo ni Petesio via split decision si Estra Yildiz ng Turkey. Ngayon, one step closer na siya sa target niyang Olympic gold medal matapos makasilver sa una niyang Olympic match noong 2020 sa Tokyo. Pinaghandaan niya talaga yun, tiis niya sa kanyang timbang, kung anong sinasabi ng kanilang nutritionist, talagang niya, kontrolado sa kain niya, sir. Sabi kasi ni Nesty, walang ginto hanggat walang ginto. Si Ira Villegas naman, sasabak sa semis matapos talunin via unanimous decision ang katunggaling si Zlatislava Chukhanova ng Bulgaria. Pero tiyak na ring pasok siya sa Olympics.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Kahit mainit ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, hindi po ibig sabihin wala na ring mga pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa maraming lugar sa Northern at Central Luzon, gaya ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Zambales at Bataan. Posible ang malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha at landslide. Uulanin din ang ilang probinsya sa Visayas, kabilang diyan ang Aklan, Capiz, Antique, Negros Oriental, Cebu at Leyte. Paghandaan din ang maulang panahon sa Mindanao. Posible yan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region. Heavy to intense rains po ang maaaring maranasan sa ilang lugar kaya maging alerto. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong bilang panangga sa init at posibleng thunderstorm sa hapon o gabi. Unti-unti na ulit tumihina ang hanging amihan habang patuloy na umiiral ang easterlies na nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa heat index forecast ng Pag-asa bukas, posibleng pinakamainit sa Rojas, Capiz na may 42 degrees Celsius. Susundan niya ng 41 degrees Celsius sa Cotabato City, Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. Pagkatapos ipakontempt ng Senado, naglabas na rin ang isang komite sa Kamara ng contempt order para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. Kanina rin inaprubahan ng Committee on Legislative Franchises ang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil umano sa mga paglabag dito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tatlong ulit na raw iniimbitahan ng House Committee on Legislative Franchises si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, para dumalo sa kanilang investigasyon tungkol sa mga umunay paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Si Kibuloy ang honorary chairman ng SMNI. Kaya nang hindi ito makadalo sa pagdinig kanina, ipinakontempt ito ng komite na nasundan ng utos sa House Sergeant at Arms na dalhin si Kibuloy sa House of Representatives. The chair in objection the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Pero nakiusap ang isa sa mga abogado ni Kibuloy na ipagpaliban muna ito, bagay na pinalaga ng isang kongresista. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client. In just a few days. We know all very well that Pastor Kibuloy at this point in time is already a flight risk. Humingi ng palugit para makaalis na si Pastor Kibuloy out of the country. Ayon sa kampo ni Kibuloy, bukod sa may lookout bulletin order na kay Kibuloy, walang balak tumakas ang pastor. Kaya pumayag din ang komite na hintayin hanggang Biyernes kung magpapakita ito sa Kamara. Gayunman, inaprubahan na ang committee report para sa pagbawi ng prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate ng SMNI dahil daw sa ilang paglabag. Kabilang ang pagpapalit umano ng may-ari nito nang hindi nalalaman ng Kongreso. Committee report is adopted. Isasalang pa sa plenary debate ang committee report. Kampante naman ang mga abogado ng SMNI na wala silang nilabag sa prangkisa. Kailangan daw kami na mag-secure ng prior approval of Congress in case there is a transfer of the controlling interest. But what is controlling interest is 50% plus. What was transferred is only 46%. The congressmen, the members of this House, still has the chance to take a look into our position paper. Dumating sa pagdinig si Marlon Acobo, executive pastor ng KOJC. Nanindigan siyang ilang taon nang walang kaugnayan sa pagpapatakbo ng SMNI si Kibuloy. Ipinaliwanag din niya ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang organisasyon. Kamakailan lang ay kinumpirma ni Duterte na nagboluntaryo siya para maging administrator ng properties ng KOJC. Former President Rodrigo Duterte, taas ang iyang experience, lawyer siya,
labaw sa tanan, suod siya nga higala sa Kingdom Ministry. Si PRD, taas yung kanyang experience, abogado po siya, then malapit na kaibigan siya sa ministry. Nauna ng pinakontempt ng komite sa Senado si Kibuloy, pero imbis na maglabas ng warrant of arrest, humingi sa Senate President Juan Miguel Zubiri ng show cause order mula kay Senadora Risa Ontiveros. Ito'y dahil daw sa naging ruling noon ng Supreme Court na nagpawalang bisa sa contempt order ng Senado sa mga opisyal ng Pharmaly dahil daw sa grave abuse of discretion. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the Pharmaly issue. Sa kanyang pagharap sa ilang vlogger kamakailan, itinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon ng rape at iba pang pag-aabuso ng mga dating miyembro ng KOJC na humarap sa Senado. Sa isang video statement naman, ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Kibuloy at ang SMNI. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Patuloy naman ang isinasagawang pagtitipon ng mga taga-suporta ni Kibuloy sa liwasang Bonifacio. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Samantala, naglabas na po ng show cause order ang Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan siya ng 2 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Balikan natin ang panibagong tensyon sa demolisyon sa Barangay Anunas sa Angeles, Pampanga. Ilang residente ang sugatan, nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark. Emil, nandito ako sa tulay ng Barangay Anunas, Angeles City, Pampanga, kung saan kalat pa yung mga sinusunog na gulong, mga bubog ng mga ihinagis na mga bote. Mga bakas ito ng marahas na demolition kanina. Maagang dumating ang demolition team sa Barangay Anunas, Angeles, Pampanga kanina para magpatupad ng writ of demolition. Pero sa kuhang ito ng isang residente, makikita ang demolition team na may mga binabato sa kabilang panig. May kasama pa silang mga naka-helmet at may dalang truncheon na may nakasulat na security. Ayon sa may kuha ng video, mga nagpo-protestang residente ang kanilang binabato. Pero hindi malinaw kung sino sa magkabilang panig ang nagpasimula ng pamamato. Pagsapit ng pasado alas 10 ng umaga, nagpulasan ng mga residenteng ito dahil sa sunod-sunod na putok umano ng baril. Ang residenteng ito makikitang inilalayo at tila sugatan. Puputukan na po, tumakbo na ako dahil babae ako, wala akong laban. Tumakbo ako, pabalik sa bahay. Maya-maya po, narinig na namin ang putukan sa kabilang tulay na naman, yung hinarangan doon. Galing din sa residente ang mga kuhang ito ng 5 nilang kabarangay habang nilalapatan ng lunas. May mga tama rin daw ng bala. Hindi na raw nila alam kung saan at kanino nanggaling ang bala o kung sino ang mga armadong pumapasok sa kanilang mga bahay para puwersahan silang itaboy. Nagkumukuha po ako ng gamit namin. Nakasunod po yung asawa ko. Kaso biglang pumasok po yung mga nagtitimolis. Tinutukan po bigla yung asawa ko ng barel. 4 po na lalaki. Tumalo na lang po doon sa pader na yun. Binuksan ko ang gate. Sabi, sino yan? Pagka yung kukuha ng video, buksan yung pinto nyo, buksan nyo. Inahano kami ng barel. Sabi ko, bawal yan, alam mo bang bawal magkuha ng video? Kaya ng cellphone mo. Kinuha ang cellphone ng sapilitan. Dahil sa takot ng mga residente na ginamitan na sila ng barel, kaya madaling naipatupad ang demolisyon at nabarikadahan ang kanilang lugar. Pinapayagan na lamang silang pumasok para maghakot ng natitirang gamit. Bakit hindi niyo pa kami tulungan dito? Maawa po kayo sa amin. Wala na po kami mapupuntahan. Saan po kami titira ng mga anak ko? Nag-aaral pa po sila. Mga apo ko, bagong silang pa lang po sila dito sa mundo. Bakit hindi niyo po kami tulungan? Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Clark Hills Development Corporation na siyang humiling ng demolition order sa mahigit 70 hektaryang lupain.
pinapaalis ang mga residente matapos makansila ang kanilang Certificate of Land Ownership Award noong panahon ng pandemya. Hanggang sa puntong ito ay Emil, hinihintay pa rin natin ang tugon sa text at tawag ng kinatawan ng Clark Hills Development pero hanggang ngayon ay wala pa. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Truly a limitless star si Julian San Jose na patuloy na magniningning as a kapuso homegrown star. Nag-renew siya ng kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Julian San Jose, her destiny. From being a contestant sa Popstar Kids almost 2 decades ago, si Julian San Jose ay isa na ngayong multi-awarded singer, host, actress at limitless star. Malaking bagay raw kay Julian sa kanyang 18 years sa industry na pinakikinggan ang kanyang mga ideas as an artist. Talagang walang makakapigil talaga sa akin na gawin yung passion ko. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kasi nandyan yung GMA for me, talagang ginabayan nila ako, sinuportahan nila ako. Sa renewal of contract ni Julian, labis ang naging paghanga sa kanya ng mga namumuno sa GMA Network. Sa pangunguna ni na GMA Network Inc. Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavic Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong, Senior Vice President Attorney Annette M. Gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at Vice President for Sparkle GMA Artist Center Romina Joy C. Marcelo. Naroon din sina Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, at Vice Presidents for Business Development Janine Piad Nakar at Gigi Santiago Lara, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Kaya tinawag na limitless star si Julian. Hindi lamang sa kanta, sa hosting, sa drama. In short, walang limit ang kanyang kakayahan. And I am very proud na siya ay homegrown. Well, Julie, congratulations. It's been a fantastic 18 years. And consistently, you've continued to grow, you continue to evolve to what you are today, and we're all very, very proud. No doubt, I think no one can contest that she is also the premier singing talent of GMA Network. Again, congratulations, Julie, and thank you. Maging ang ibang opisyal ng GMA, nasubaybayan ang paglago ni Julian as an artist mula pa sa kanyang pagkabata. Naaalala ko pa nung bata siya, talagang excited siya, and when she was looking for her niche in the industry, and nakita natin na grabe, limitless siya sa lahat ng bagay. Very proud and also very honored na it was GMA who molded her, who helped build her up, and who grew with her also through all these years. Nang makapanayam ko si Julian, inamin niya na ang mga narating niya ay produkto ng matagal na pagsusumikap. Siguro iniisip ng mga tao minsan na, grabe no, ang sarap pala talaga ng buhay ng isang celebrity or isang artista. But for me, being an artist requires a lot of hard work, a lot of energy, and you're willing to make sacrifices. I have made sacrifices for the past 18 years and they're all worth it para sa akin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nasa Germany na at nakikipagpulong sa German Chancellor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga oras na ito. Live mula sa Berlin, nakatutok si Rafi Gima. Rafi? Pasado alas 12 ngayon ng tanghali, Mel, dito sa Berlin, kung saan tayo naroon dito sa The Chancellery, at nagpupulong na ngayon sa loob sina Pangulong Bongbong Marcos at German Chancellor Olaf Scholz. Pagdating dito ng Pangulo ay ginawaran siya ng arrival honors at kung saan siya sinulubong ng German leader.
Kasama ni Pangulong Marcos na dumating dito sa The Chancellery sina House Speaker Martin Romualdez, DFA Secretary Enrique Manalo, DTI Secretary Federico Pascual, PCO Secretary Shelo Garafil, Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad at iba pang opisyal. Isa sa mga inaasahang pag-uusapan ng dalawang leader ay ang tungkol sa renewable energy. Isa ang Germany sa mga nangungunang bansa sa mundo pagdating sa paggamit ng alternative at renewable energy, bagay na gustong tularan ng Pilipinas. Inaasahan ding matatalakay ang tulong na ibinibigay ng Germany sa Armed Forces of the Philippines pagdating sa training at capacity building naman sa Philippine Coast Guard. Pagkatapos ng pulong at working lunch ay magkakaroon ng joint press conference ang dalawang leader. Dadalo din ng Pangulo sa Germany-Philippine Business Forum at sa pulong sa Filipino community mamayang gabi. Bukas, Mel, inasa namang tutulak ang Pangulo patungo sa Prague para naman sa kanyang state visit sa Czech Republic. Yan pa rin ang latest mula dito sa Berlin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nasa Pilipinas na po ang 11 Pinoy na sakay noon ng isang barkong inatake ng missile ng rebelding Houthi sa Gulf of Aden. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, balik Pilipinas na nga ang 11 Pinoy seafarers matapos ng paputukan ng missile ng rebelding Houthi ang sinasakyan nilang barko habang dumadaan sa Gulf of Aden. Doon sa gitnang silangan, baon nila ang mapait na karanasan sa nangyaring pag-atake. Naka-wheelchair pa ang isa sa 11 tripulante ng barkong True Confidence pagdating sa Pilipinas mag-alas 5:30 ng hapon kanina. Isa siya sa 3 Pilipinong nasugatan sa pag-atake ng Yemen-based na Houthi rebels noong March 6 sa Gulf of Aden. Bahagya lamang ang tinamong sugat ng seafarer kaya pinayagan na makauwi kasabay ng 10 kasamang tripulante matapos gamutin sa ospital sa Djibouti. Magaling na ang pisikal na sugat pero hindi ang iniwang trauma sa naranasang pag-atake. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na may tulong na makukuha ang 11 uming tripulante ng barko. Tig 50,000 pesos mula sa DMW at OWA at 20,000 pesos mula DSWD o kabuang 120,000 pesos. Ayon sa DMW, patuloy namang nagpapagaling sa ospital sa Djibouti ang 2 pang tripulanteng Pilipino na sugatan sa naganap na pag-atake. Sabi ng DFA, ang isa ay may matinding sunog sa mukha samantalang kailangang i-amputate ang paa ng isa pa. Ang bangkay naman ng 2 nasawing Pinoy hindi pa rin nare-recover mula sa nasusunog na cargo ship. Nasa 17 Filipino seafarers naman na sakay ng Galaxy Leader. Ang unang nabihag ng Houthi rebels na ngayon ay nasa Yemen at patuloy na tinututukan ng pamahalaan. Vicky, sa impormasyong ibinigay sa GMA Integrated News ni Arnel Ignacio ng OWA, sinabi niyang yung mga nakatira at yung malapit dito sa NCR ay maaari nang makauwi. Habang yung mga galing naman doon sa malalayong probinsya ay inaasahang dito pa rin magpapalipas ng magdamag sa Metro Manila. Ngayon, Vicky, isang press conference ang patuloy na nagaganap at sinabi ni Secretary Ted Herbosa ng DOH na yung isa sa 11 uming Pilipino ay may fracture sa paa kaya kailangan daw nilang i-refer sa isang ospital. Yan ang latest mula rito sa NAIA. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa ika-7 araw ng prayer vigil para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Pasado alas 6 kanina dumating ang bise sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod dito ng pagtatanggol niya kay Kibuloy sa isang video statement. May kuntsabahan umano sa NFA para palabasing hindi na maganda ang kalidad ng imbak na bigas para maibenta. Yan po ang isiniwalat ng isang senador sa kanyang privilege speech. At nakatutok si Bernadette Reyes. Pag nagkasalahan na, they will issue rice sales to the millers gamit ang mga lab report na nagsasabing not fit for human consumption kuno upang mapababa ang presyo ng mga ito. Sa privilege speech kahapon, isiniwalat ni Senator Raffy Tulfo ang umano'y modus sa bentahan ng bigas ng ilang opisyal ng National Food Authority. Bukod sa patalong bentahan ng bigas sa ilang pribadong trader, nagkakaroon din daw ng konsabahan sa loob ng NFA. Dinadaya umano ng Quality Assurance Officer ang laboratory analysis report at idinedeklarang hindi na good condition ang mga bigas. Kasunod nito, uutusan umano ng matataas na NFA officials ang mga sales officer na ibenta ang bigas sa mga private millers. Wala pang komento ang Department of Agriculture kaugnay sa nasabing modus. Habang patuloy ang internal audit ng Independent Review Panel na binuo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pero ngayon pa lang, may mga kinukonsidera ng rekomendasyon ang DA.
there could be ways, for example, an independent laboratory to do the analysis at hindi na NFA, diba? Para mas maging independent. But that will be part of future recommendations later. Sang-ayon dyan ang Philippine Chamber of Food and Agriculture Incorporated. That's an innovative way of minimizing corruption. Something like when I buy palay from you, I will forward the date of my receipt, say about 3 months from now, and then declare the price of rice as been already going to be sour or spoiled yung rice, although it was been bought a week ago. Sa kabila ng kontrobersya, siniguro ng DA na patuloy ang NFA sa mandatong tiyaking may sapat na buffer stock ng bigas ang bansa. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 17 billion pesos ang pondo ng National Food Authority na maaaring ipambili ng palay ngayong taon. Ngayon nagsimula ng anihan, nagmura na raw ang farm gate price ng palay, pati ang presyo ng bigas sa world market. Medyo mataas pa rin sa ngayon kasi hindi pa dumarating yung karamihan ng volume. Pero pag pumapasok na yan, definitely, bababa rin yan. At siyempre, pag bumababa sa international market, may epekto rin yan dito sa local prices. Sa ngayon, itinalaga munang officer in charge o OIC ng NFA si Director Larry Lacson matapos suspindihin ng Ombudsman ang dating OIC. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinalaya ng Korte sina Direk Jade Castro at mga kasama na inakusahan ng panununog sa isang modern jeepney. Nakatutok si Mariz Umali. Matapos ang 40 araw na pagkakapiit, pinalaya na kahapon ang film director na si Jade Castro at tatlo niyang kasamahan na sina Engineer Noel Mariano, Engineer Dominic Ramos at Ernesto Orsine. Silang apat ay inaresto ng walang warrant of arrest ng Katanawan Municipal Police noong 1 ng Pebrero para sa kasong destructive arson matapos akusahang nagsunog ng minibus sa Katanawan, Quezon. Sa 16 na pahinang desisyon ng Katanawan Regional Trial Court Branch 96, pinabura nito ang motion to quash ng mga akusado dahil wala umanong jurisdiksyon ng korte sa mga akusado. Sa kanyang pagharap sa media, kasama sina Mariano at Ramos, muling iginiit ni Castro na inosente sila. Nakakagalit at nakalulungkot daw na mapagbintangan sa bagay na di nila ginawa. For us to stand accused of destroying for no reason, that is something simply not in harmony with our being. For us to have been deprived of our liberty following such brazen violations of the law, ethics, standard norms of procedure, made the ordeal of the past 40 days even worse. Sa gitna nito, nagpasalamat sila sa lahat ng pamilya at kaibigang sumuporta sa kanila habang nakapiit. Then mixed emotions, ginawa ko na lang bahay yung kulungan. Pinag-iisipan pa raw nila kung maghahain sila ng counter charges laban sa mga pulis. Pero ngayon pa lang daw ay naghain na ng motu proprio administrative case ang PNP Internal Affairs Service ng kasong administratibo laban sa mga pulis na umaresto para sa kasong unlawful arrest. Sabi ng kampo ni Castro, marami pa raw silang nakilala sa piitan na mali rin daw ang pagkakaaresto. Kaya hiniling nila sa gobyerno na isulong ang mga reforma sa justice system. Sana rin ay ma-revisit ng ating Department of Justice ang kanilang mga patakaran pagdating sa waiver ng Article 125 at pati na rin yung mga law enforcers natin pagdating sa paggamit ng warrantless arrest, lalong-lalo na yung hot pursuit. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng PNP. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa Regional Director ng Calabarzon Police, pinalaya sina Castro at ang mga kasama matapos pagbigyan ang motion to quash na kumukwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa pamamagitan ng hot pursuit. Nirerespeto raw ng pulisya ang legal na proseso. Best of the best performances ang inihahanda ng ilang sparkle couples para sa pagbisita nila sa Canada this coming April. At may patikim na silang kilig. Panoorin sa chika ni Aubrey Carampel. Limitless performances mula sa Juliver. Undeniable chemistry ng Barda.
nakaka-in-love na duet from Ruka. Iba't ibang level ng kilig ang patikim ng Sparkle Power couples sa kanilang upcoming Canada tour next month. Ilang buwan na raw silang nagre-rehearse para sa kanilang production numbers. Sina Julian San Jose at Raver Cruz, excited na raw makabalik sa Maple Country para makapaghatid saya sa ating mga global Pinoys doon. Sa press conference, ipinakita pa nila ang kanilang special handshake ritual bago sumalang on stage. All out. Siyempre, bibigay namin yung best namin sa aming mga prods. Actually, lahat naman kami. Kaya excited kami na mag-perform for our global Pinoys. Talagang binigay namin yung best namin, rehearsals pa lang eh. Grabe. Hindi lang yung mga love team prods eh. Yung mga pang boys din and girls prod din, solid eh. Dahil first time naman sa Canada, looking forward na raw sina Barbie Forteza at David Licauco na ipakita ang kanilang breathtaking production numbers. Kakapusin ka talaga sa hininga kasi ganun ka-intense at ka-entertaining talaga ng mga prods. Amazing talaga lahat ng performances, di ba? Dadalhin naman daw ni na Black Rider Ruro Madrid at Sangretera Bianca Umali ang kanilang astig at swag para makapagbigay saya sa ating mga kapuso abroad. One of a kind. Because this is the first time na magkakasama yung tatlong love teams sa isang event. So abangan niyo po kung ano po ang maipapakita po namin sa inyo. Nakakapagpatigil ng mundo ang show na ito. Talagang hindi nila mamamalayan yung oras. At talagang sa sobrang pag-e-enjoy, in the moment lang lahat ng tao, hindi namin mamamalayan yung pag-ikot ng mundo. Wow! Bilang suporta, nasa press conference din si First Vice President and Head of Operations of GMA International, Joseph Francia, at ang one and only star maker at Sparkle consultant na si Johnny Manahan na magdedirect ng show. Mukhang ganda ng dynamics nung tatlong pares. So, very excited. Gagaling sila. They work hard. And they're gonna put on a good show. Maaari nang makabili ng tickets para sa Calgary show sa April 5 at April 7 sa Toronto. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumagio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.